Tayo ay nabubuhay sa paniniwalang ng mundong ating kinagisnan. Isang tradisyong palagi nating sinusunod mula ng ating kabataan. Reliyon, kultura, at makalumang musika. Ngunit may tanong tayo palagi sa ating isipan. Noon na wala pang ang internet o kunti lang ang aklat tungkol sa kasaysayan, paano nga ba nagsimula ang paniniwalang Kristyanismo? At bago ko ituloy ang kwentong kasaysayan, ay hingi lang ako ng like at subscribe at pindutin ang notification bell. Marami pong salamat. Totoo nga ba na si Lucio at Levi sa isang telenovela na kasaysayan sa paglaganap ng Kristyanismo sa biglang pag-iba ng isipan ni Constantino bilang isang galing sa relihiyong pagano at biglang naging Kristiyano? Ano ang nag-udyok sa isipan niya at tinanggap niya ang Kristiyano ay parte na sa relihiyon ng makabagong panahon? Kung maalala nyo na ang isang movie ng bida ay si Russell Crowe, ang mandirigmang gladiator, ang kwento ng isang general na ginawang isang alipin. Ito man lang ay isa hindi magandang halimbawa ng pagiging kawalan ng karapatang pantao noon. Ang pagsakop sa buong hukbo na gusto nilang kunin ay aabot hanggang tuhod ng kabayo, ang pagdanak ng dugo sa maraming patayan dahil sa kanilang paniniwalang sila lang ang Diyos, ang paniniwalang nilang pagano, ang Diyos na isang kulto. Para malaman sa iba na bago pa man lumawak ang relihiyong Romano-Katoliko ay puno ng mahalagang pangyayari at may bagay din na masasabi natin na hindi maganda o madilim sa panahon na yon. Narito ang mga ilang paliwanag. Panahon ng Diyos-Diyusan sa Roma o paganismo. Hindi pa nabuo ang Kristiyano, sumasamba ang mga Romano sa maraming Diyos. Ito ay tinatawag na polytheism. Ito ang tinatawag nilang unang Diyos. Ito ay Jupiter, pinuno ng mga Diyos. Mars, Diyos ng digmaan. Venus, Diyos ng pag-ibig, at marami pang iba. Ang hindi magandang nagawa sa kanila noon sa tagal ng paniniwala, may mga tao na isakripisyo para lang sa Diyos. Ito ang pag-alay ng buhay. Mga alipin na pilit patayin at isama sa isang hari sa libingan. Doon daw nila bantayan pati sa libingan ang kanilang hari. Pinipilit din minsan ang mamamayan na sumasamba sa Diyos ng estado, at kung tumanggi, maaaring parusahan o patayin lahat, pati ang kanilang pamilya. Kaya mapipilitan kang isakripisyo ang iyong buhay. Ito ang emperador at alipin. Ang imperyo ng Romano ay malakas ngunit marahas. Sila ang gumawa ng batas na may pagkaabusado sa kanyang kapangyarihan, gumagamit ng karahasan upang manatili sa trono. Ginagamit ang mga alipin ng pagsasaka, at kung malakas ka, gagamitin ka sa laban sa arena. Ito ang tinatawag nilang gladiator fights, ang pagtatapat ng alipin o bilanggo upang magpatayan para lang sa kasiyahan, kasama ang emperador na doon manonood sa arena. Mga inosinting kabataan na pilit na magtrabaho, at kung ikaw naman may anak na maganda, ay alay ito at sakripisyo sa emperador. Kasali na dito ang korupsyon at kalaswaan na namumuhay sa bisyo ng kapangyarihan at imoralidad.
Ang emperador ng Roma noon ay kailangan ay ang mga tao ay yumuko at sumamba sa kanya. Tulad rin siya ng Diyos, at kung may tumanggi ay paparusahan dahil ito ay pagtataksil. Maraming mga pinatay dahil may mga tao ring ayaw nilang ito gawin. Mas piliin pa nilang mamatay kaysa sumamba sa isang tao. Hanggang sa dumating ang maraming Kristiyano. Dumanak ang dugo. Sila ay itinuturing na kaaway. Pag malaman ng isang tao na siya ay isang Kristiyano, hindi lang ipako sa krus, kung hindi ginagawang paligsahan at ilaban sa arena. Sinusunog pa ang katawan, pati ang buo mong pamilya kahit hindi Kristiyano. Ito ay pinakabrutal na nangyari bago lumaganap ang relihiyong Kristiyano. Bago lumaganap ang relihiyong Kristiyano at habang marami ng hindi maganda ay unti-unting dumami ang isang Diyos na hari sa pag-ibig. Ito ay si Jesucristo. Makapangyarihan man ang Roma, ngunit hindi pantay ang karapatan. Ang mga mayayaman lang ang may karangalan, samantala ang mga mahihirap at alipin ay walang busis. First century, lumitaw si Jesus sa Hudiya. Bagamat mahirap, pero alam nila na para sa pagbabago. Habang nagturo sila ay dala nila ang buhay na ialay. Dito itinuro ang pagmamahal, pagpapatawad at pagpapatay-pantay, hanggang dumami nga ang nakapaniwala. Sa una, inuusig at pinapatay ang mga Kristiyano, ngunit ito ang naging relihiyon sa buong imperyo sa panahon na Constantine the Great.